Okay? So, tignan yung mabuti yung kwan. Ito, katotohanan ito. It is a good eye-opener na tinatawag nila, na nalalaman natin yung mga history ng mga iba't ibang pananampalataya. Ngayon, nasaan ang katotohanan dyan? Bukod sa anong tawag dito? Parang franchise, parang Starbucks. Pwede kang magpatayo ng sarili mong kwan. Tutulungan ka ng central office nila hanggang sa maka-grow ka. Di ba? Hindi isa ang mga pananaw nila na kwan. Bakit iba-iba yung grupo nila? Pero mayroong isang Baptist minister na sumikat sa Amerika. Siya pa ang nag-moderator ng debate ni President Obama at saka yung kalaban niya. Doon mismo sa may parang simbahan niya, doon ginanap sa may LA ba to? Biro mo yan, Saddleback Baptist Church. Saddleback Baptist Church. Ang kwento ng minister nila na yun is nabasa ko yun Nag-aral siya ng theology. Out of state siya ng California. Then pumunta ng California. Wala siyang kakilala sa California. Bitin ang pera nila, mag-asawa. And then naghanap sila ng matirhan. At ang unang membro niya, yung real estate agent na pinagbilhan niya ng bahay. And then nag-grow. Ang bilis ng growth niya. Siya pa ang, I don't know kung siya pa yung nagpuan ng oath-taking ni Obama noon. Yung second term niya. Just imagine that. Akala nyo ganyan na lang kayo. Hindi. Pag nakatapos kayo, magiging maganda. Maraming kagandahan. Hindi lang mga pare, kundi pati mga membro. Ito nga, kailangan lang ng alam ng mga tao to Dapat alam lang natin tong history dahil napakalaking impact nito sa isa na namang katotohanan tungkol sa mga salita ni Apolacai. Okay? And then from Baptist, yung tinatawag nilang lumabas din doon yung Millerites. Yung Millerites group. Alam niyo yon? Yung mga Millerites. Church of England din yan Yung nagsasabi na kininta niya kung kailan babalik si Jesus Christ dito sa ibabaw ng mundo. Pero nabuking. And this was during the tinatawag na Great Awakening. At dyan naman nag-umpisa. Nung nabuking yon, may mga kasamaan sila dati na hindi pa rin na-discourage, ngunit humiwalay sila. At dyan nag-umpisa ang Seventh-day Adventist at Jehovah's Witnesses. Nakita niyo na? Di ba? Jehovah's Witnesses at saka Seventh-day Adventist. So from William Miller, yung Millerites na tinatawag, na nabuking yung pagbabalik ni Jesus, hindi pa rin nasiran yung mga iba, ginagamit pa rin yun ng Adventist at pati ng Jehovah. Kaya nga lang, binago na nila yung
presentation. Hindi sila bumigay. Ito ba talagang booking na booking nga, kaya nga great disappointment ang tawag. Biro mo to, talaga nung ginagawa nila itong, when they were talking about the second coming of Jesus, ewan ko kung inabutan nyo na yung mga panahon na mayroong sumasakay sa bus noon, sa mga buses noon, o nandun sa mga lansangan, meron silang daladalang placard, nagsisigaw doon, "Hey! Jesus is coming, repent!" Ganyan sila. Ganon sila. No hold bar ang tawag dyan. No hold bars. Talagang full blast yung pagsasalita nila ng tungkol sa pagbabalik ng Panginoon. Repent! Makita mo yan noon dyan sa mga iba't ibang lansangan. That's how they do. And yet, tignan nyo, lumalabas. Kung matanda nyo pa yung opening ko na pag sinilip mo yung pera, walang value. Wala pala silang value. Wala pala silang value. At ito pa yung mga simbahan na nagbabawal ng mga iba't ibang pagkain. Ang dami nilang ipinagbabawal na pagkain. O, di ba? Alam na natin yung doktrina natin tungkol sa pagkain. May eksepsyon yung pagkain. O. Buhat noon, kaya pinagbawal na noon, mayroon ng exception noon. Pati yung sa dugo, may exception yan. Hindi conclusive. Yan ang nagkapagtataka. Tapos magsalita sila, biblical ka ba? But look, kung paano sila mag-defend ng kanilang mga pananampalataya. And these are big religious organizations. The Adventist has owned at least 80,000 churches all over the world and 81,000 businesses. That's how big. Yun ang mga pinapangarap ko sa Crusaders. Upang lahat sana ng mga clergies din natin, kagaya sa mga malaking simbahan, sila yung mga direktor ng mga businesses ng mga simbahan nila sa kanilang mga kura paroko. Pag may eskwelahan, sila tong director, principal. Ngunit tignan nyo yung the way how they are trained and the way they accept their training. Kung paano nila tinatanggap yung training. Hindi biro. Kaya sa pagsiseminaryo ngayon ng mga krusado talagang ini-strictuhan ko rin yan na hindi magiging biro. I am in really serious business. Na pag hindi nakakasunod, dapat tinatanggal. Ganyan. Yan ang Adventist Church. Kaya tignan nyo, ang Adventist naman, kapareho ng Jehovah's Witness. Ganun pa rin yung sinasabi nila. Yung pagbabalik ni Jesus, lagi ang sinasabi. Ang hirap naman itong Jehovah's. Ang hirap lang naman dito, nasubrahan niya naman yata yung aral niya dahil ayaw niyang paniwalaan na si Apo Jesus ay isang Diyos. Yan, napakaliwanag yan. Anong sinasabi sa Biblia? Yan ang mga antikristo, di ba? Itinatago nila ang tungkol kay Apo Jesus. Hindi nila binabanggit si Apo Jesus na naging tagapagligtas at magiging tagapagligtas pa rin.
Sa ating krusado, kinikilala natin si Jesus Christ sa pamamagitan ng pagtanggap sa Espiritu Santo. Kinikilala natin ang kanyang mga pangaral. Kinikilala natin yung mga kanyang kwento tungkol sa kanyang pagka-Diyos. Kinikilala natin lahat yan. Ito hindi kinikilala si Jesus Christ. Paano ba naman yan? Charles T. Russell, yan ang kanilang founder ng Jehovah's Witnesses. Mayroong mga nasyon na nakaban ito, ayaw nilang silang tanggapin. Dahil nga ayaw nilang magsundalo, ayaw nilang galangin ang watawat, ayaw bumuto. But ako naman in fairness, ako naman talagang humahanga rin ba sa mga membro ng mga, halimbawa ng Jehovah's Witnesses. Hindi ka pala basta makakapasok, hindi pala yung papasok akong Jehovah ka mo, magpapabinyag ka, hindi pala. Meron ka rin pagdadaanan pa. Papasyalan ka nila, ititraining ka, pasyalan ka nila, and then, tsaka kanila dadalhin sa kanilang templo. And then doon, tuturuan ka naman ulit, and then doon, mababaptize ka. You see? So, lahat pala ng ginagawa ko na mga changes, mga reforms sa simbahan, totoo. At look, ano ang isang pinagkakilanlan sa mga Jehovah's Witnesses? Ano yon? Ano ang prominente na doktrina ng mga Jehovah's Witnesses? Ay yung pagbabawal ng dugo. Na kahit na ikamatay nila, wala silang pakialam. Alam nyo, ang sa kanila ay kahit na mamatay kami, wag lang mamatay na magkakasala. Ganon katindi yung kanilang pananampalataya. Kahit na peke na nga, kahit na nga hindi totoo. As a religion, biro mo yan. Pati ng Seventh-day Adventist din sa mga pagkain. Nakita ko nung sa Canada ako yung kaibigan ko. Sabi ko sa kaibigan ko, bakit yung mga anak mo hindi mo dalhin dito sa restaurant? Bakit tayong dalawa lang kumakain? Ang sabi nung kaibigan ko, hay nako pare, pabayaan mo na yung mga anak ko. Bakit naman? Hay, kasi Adventist ang asawa niya. Yung kaibigan ko, Katoliko na ulaw. Wala raw siyang masyadong pakialam kaya Katoliko siya dahil nakikita niya yung mga kalukuhan din ng mga pari nila sa Manawag. Kaya lang ninamatay na yung kaibigan ko. But anyway, to cut that long story short, yun nga. Bakit ka ako? Hay naku, mainis ka. Bakit nga? Kasi pag nandito yan, lalo yung buffet, sabi niya. Ginaganon-ganon nila, pare, sabi niya. Ginaganon. Inaamoy-amoy. Kaya nainis ako, kaya hindi ko tinatawag yung mga anak ko sa tuwing kakain ako dito dahil mabibwisit ka lang, sabi niya. Kini-question niya nga raw sila, sabi niya, hindi raw pwede yung mycel, pero bakit naman daw sila kumakain ng itlog? Yung mycel, lagi niya ang sinasabi, tumatawa-tawa lang naman yung asawa niya. And don't you know, na gumastos sila ng pera para dalhin lang dito yung anak niya nagseminaryo dito for 4 years. Meron silang eskwelahan dito sa Cavite. Diyan nag-aral ng pagka-minister yung anak niya. For 4 years.
Silang gumastos. They paid their tuition. Natapos niya yung 4-year course niya sa seminary as an Adventist. Kinuha niya pa kung ninong ikasal pagkatapos ng kanyang graduation nung he was like ordained as a minister. Tawag niya sa akin, Uncle. Uncle, sabi niya, I always remember you. You were like a part of my life. Can I get you as my godfather? Sabi ko naman, sure anak, ako sa kanya. Only thing is, I cannot attend your wedding because I'm not here in the Philippines. Pumunta pa sa Pilipinas para magpakasal din. Just imagine that. But the fact, yung sinasabi ko, even their training, the way how they understand their faith, pag may ribulto dyan, sa mga Jehovah's Witnesses, pati yung ribulto, bawal yun eh. Babasagin nila lahat yung mga ribulto dyan. Just imagine that. Hindi sila mangingimi. Sabi pa minsan nung kaibigan ko sa Hawaii, nung nasa Hawaii ako, kikita yung mga example ko, eclectic, ang tinawag sabihin, it's so wide yung mga experiences that I'm trying to share with you the truth about kung paano dapat manampalataya at maniwala ang isang tao. Sabi nung katrabaho ko, pare, baliw ang nanay ko at ate ko, sabi niya. Bakit naman baliw? Anong nangyayari? Biro mo, hindi pumasok. Pero, nag-mission naman. Kasi mga Jehovah's Witness, nag-mission daw sila, nagbibigay ng mga pamphlet sa mga bahay-bahay. Biro mo pa rin, namamahay-bahay sila, pero ayaw pumasok sa trabaho. Yun yung transformation na gusto kong makita sa mga krusado. At lalong-lalo na sa mga clergies, mga anak ng clergies. Nakikita natin sa eskwelahan, nakikita nyo ba na napaka-proactive nila? Why they are proactive? Because pinapaintindi sa kanilang mabuti ang kahalagan ng kanilang pananampalataya. Dahil nga sa walang malay itong mga bata na ito at walang nagsasabi ng katotohanan talaga sa kanila, lalo na yung history. Hindi naman dinidiscuss yung history. Kaya umuuna lang yung mga bata. Kaya sabi nga ng Adventist historian, kahit na raw nabuking na sila, is not, kahit hindi na raw kasama ang Diyos, but because of the leadership, good leadership of their church. Kaya nananatiling buhay at asinsado ang kanilang pananampalataya. Di ba? So, it's very important na ang bawat membro ng simbahan, na gaya ng sinasabi ko, ito iisa yung ina-adopt nila na make a disciple. Sinusundan nila yung sinasabi sa Biblia na make a disciple of all people. Na yung mga kanilang mga membro ay magiging isang tagapagsalita ng mga katotohanan, hindi tagapakinig lamang. So we will start, actually, I will encourage that we will start that after this training or learning process, umpisan natin ito. I will encourage
lahat ng mga kabataan, mga leaders, mga clergies, na lahat ng mga umatin ngayon, nasa inyong attendance, and then magkakaroon ng assignment ang bawat isa. Anong assignment nila? Ibigay nila sa inyo ang mga pangalan ng mga taong na-lecturean nila ng history ng different religions in the world. Hindi naman exactly lahat. Itong mga alam lang natin na prominente na mga relihiyon, kagaya ng aking sinasabi, na nandyan ang yung Adventist, Jehovah's Witnesses, yung Anglican, lalo dito sa Pilipinas, Baptist, iwan ko kung mayroong Anabaptist dito sa Philippines, but yung Baptist Church, alam ko marami rin dito. Yun na nga, isa na nga si Pastor James Garabilis. Ganon din yung Anglican, Methodist, kaya ang susunod, yung Scientology na relihiyon. Alam nyo, may kapapanood ko lang sa eroplano nitong pag-uwi ko about Scientology na documentary. In-expose nila yung Scientology. Kalimutan ko yung pamagat niya. Mayaman to eh. It's all about science ito noon. Mayroon silang parang system na about science, about machine, something like that, na ginagamit. Gaganda ang pakiramdam mo, parang magra-rationalize ka, parang ganon. Through that thing, science. Pero marami na rin na-disappoint. Kaya nga lang kasi sikat ito dahil, alam nyo ba yung mga pangunahing mga membro niya dito? Si Mission Impossible. Ano ng pangalan nun? Tom Cruise. Yan. Sino pa? Si John Travolta. Yan ang mga members nila. Ang gaganda ng simbahan nila. Makita nyo doon sa LA, walang laman yung templo nila doon, pero ang laki yun. If you own a church doon in the heart of LA, that is millions. And yet not so many is going there already. Marami nang nadala sa kanila. Pati mga artista, maraming artista na dating sumasama. Kasi nga naman, science yan eh. Paano mo ihalo yan sa relihiyon? Scientology. Actually, it wasn't a church. It wasn't a religion. Nung unang ginawa nila yan, it wasn't a religion. It's more of a movement. Hanggang sa nakikita nila na lumalaki ang grupo, lumalaki ang naniniwala. Hanggang sa kinonvert nila na isang religion. Yung tawag nila doon sa ginagawa nila is Dianetics. The modern science of mental health and others. The way to happiness daw. Ito yung number 1 na kanila, Dianetics. Ang pangalan. See? Biro mo? Hindi naman about kay God itong kinukuha nila. Dianetics. It does not define God or supreme being, but rejects biblical description of God. Everyone thou is a Thetan, an immortal spirit with unlimited powers over its own universe, but not all are aware of this. Ay, wala silang pakialam kay Jesus, Holy Spirit.
Mas inoobserba nila yung birthday ni Hubbard, yung founder nila. Yan ha, yan, wala silang pakialam sa Christmas dahil hindi rin nagsiselebrate ng Christmas itong mga ito. They don't really care about Jesus. Diba? Yan. So, yan yung mga pangunahing mga iba't ibang relihiyon na international, na mga iba't ibang pananampalataya, at ngayon makikita nyo sila through this learning history of the different religions. And then later on, yung mga turo pa nilang iba, mapag-aaralan pa yan mamaya. We'll go deeper. Itong sinasabi ko sa inyo ay kung paano sila na-found, how they were founded, para mapatunayan yung sinasabi ni Apulakay na wala silang koneksyon sa Diyos. So, paano itong kwan? Anyway, nandiyan pa rin yung Presbyterian churches, Unitarian churches. Tika nga pala yung born again. Yan. Born again Christian. Ay, naku, itong born again Christian. Magulo rin pala ito. Ang dami-dami palang klaseng born again. Mayroon pang Pentecost na born again. Mayroon pang mga Baptist na born again. May Methodist na born again. Mayroon pang born again dito sa China. During the time of Mao Zedong. Iba rin ang founder dyan. May history sila na it wasn't a religion also before. Parang mga grupo-grupo lang. Nagagamit kasi yung salitang born again ng iba't ibang kagaya ni President Jimmy Carter. Yan, sumikat din yan noon nung nabanggit niya yung salitang born again. Kasi presidente ka ng Amerika, di ba? The experience to be born again. Ganyan din yan. Kagaya rin ng kagaya rin ng Jehovah's Witnesses na hindi naniniwala sa image, mga imahin. Mga imahin. Kaya maalala ko yung kwento ni Father Roldan noon na mayroon daw nag-question sa kanyang crucifix. At naranasan ko rin yung experience na yun nung may nagsabi sa akin, Sir, bakit meron ka yan? Ito daw, si Apo Jesus dito sa cross. Baka ako. Born again din yun, nagtanong sa akin. Baka ako tama-tama. Ito yung sinabi ni Father Roldan. Naalala ko. Sabi ko, hindi ko sa sinagot ng maayos muna. Sabi ko, una sabi niya sa akin, wala na yan eh. Tinuturo niya yung larawan ni Jesus. Wala na yan eh. Umalis na, bakit nandyan pa rin? Yan ang kanya sa akin. Alam mo kako, itong cross namin na nandito si Jesus Christ, ibig sabihin, na ang cross na ito ay cross ni Jesus. Kasi alam mo noon kako, nung na-crucify si Jesus at pinako sa cross kako, mayroon pa siyang dalawang kasama. Sino yung dalawang kasama niya? Si Dimas at si Barabas. Ewan ko kung sino sa dalawang ito yung magnanakaw at berdugo. Ngayon kako, ikaw wala kang yang cross mo, walang laman, walang kwan. Hindi mo alam ngayon yan kung yang cross mo kako ay kay Dimas o Barabas. Kasi walang kwan eh. Walang pagkakakitaan kako sa kanya. Parehong-parehong reaksyon yung kwento ni Father Roldan sa akin noon na tinago daw nung kausap niya yung crucifix niya.
At ako ganun din. Itinago niya yung crucifix niya. Ngunit sabi ko sa kanya, alam niyo kasi kako, yan ang hirap sa atin eh, lalo sa inyo dyan sa born again kako. Lagi kayo magsalita biblical. Lagi kayo magsalita biblical. Pati yung image ni Jesus Christ, ipinagbabawal nyo na i-worship. Mayroon ba kayong mababasa kako sa Bible na hindi i-worship ang image ni Jesus? May sinabi diyan na don't worship, don't bow to them. Kasama ba doon ang image ni Jesus? Sino ba kako ang tinutukoy nila? Sino bang tinutukoy ng Panginoon noong unang panahon? May image siyang mga tinutukoy. May mga imahin siyang tinutukoy. O, tignan nyo kung kaninong imahin to. Tignan nyo itong video clip natin na ito kung sino-sino yan. Yung mga imahin na yan. Astoret, Marduk, sino pa? Baal, ganun. Nasa Bible lahat yan, ha? Kung sino-sino yan. But never it was mentioned. Actually nga, nagpagawa pa rin ng image ang Apo Diyos noon. Yung image ng snake, nung panahon ni Moses, nung nakakagat yung mga tao ng ahas, at nagpagawa ng image si Apo Diyos kay Moses ng image ng snake, at iyon ang panggagamot doon sa mga taong kinakagat, o kaya tinitignan nila yung snake para gumaling sila. Oh, ano pa? Ano pang image ang ginawa ng Diyos noon, pinagawa ng Diyos, o ginawa ng Diyos na pinagawa? Yung tinatawag na cherubim or cherubim sa Tagalog. Kahit na nung panahon pa ni Adan at Eva, nung pinalaya sila sa paraiso, sa hardin, o pinabantayan ng Panginoon, ng dalawang cherubim yung gate ng paraiso. Yung mga templo nila Moses, yung templo ni Solomon, my God, nandyan yung nandyan yung cherubim na nakatutok doon sa altar. Yan ang hirap eh. Tapos magsalita sila. You accept Jesus. Magsalita sila. You should be biblical. Biblical? Eh bakit di nila sinusundan yun? Pati daw yung templo. Ang templo daw. Paniniwala ng mga born again dito, ang templo daw, ang tao. Eh yung templo na Jesus. Yung templo na structure. Yung templo na yan, sinabi na ng Panginoon noong unang-una pa lang na panahon. Ano ba naman itong mga to? Tapos sabihin mong biblical. Ano pang sinasabi niya nung panahon nung pinagawa yung simbahan ni Solomon, Haring Solomon? Meron pang plano. Meron pang plano. Pati yung mga gamit, mga kubyertos na gawa sa ginto at silver. Mayroon pang weight. Di ba? May specifications yan. Pati yung mga kwarto, kung sinong titira doon, kung para kanino yun. Ano pang sinabi niya? In the book of Haggai, ganun din. Go and get a timber. Kumuha kayo ng kahoy dyan sa bundok at gawin niyo ang aking templo. At ako'y matutuwa. O, tapos sabihin nila, wala na raw si Jesus. Bakit nandyan pa yan? Wala na yan. Pero
Ang sabi naman nila, you accept Jesus. Iwan ko, parang nanloloko itong mga tao. Paano nga kako pa? Ewan ko, ito lagi yung sinasabi ko eh. Bakit? Hindi nila kasi matanggap na yung Espiritu Santo eh merong katawang tao. Bakit kako? Nakapagtataka ba? Di ba si Jesus nagkatawang tao din? Di ba? Nagkatawang tao din si Jesus. Ano bang problema niyo dyan? Pati yung mga ibang scholars ka, sinasabi nila that the Holy Spirit is also a man of conscious being. Hindi lang Diyos, tao rin. At doon, maliwanag, pati yung kanyang gender is He. He is a man. Siguro nga hindi kanila kayang tanggapin dahil wala silang maipipinpoint. Dito sa Crusaders may maipipinpoint. Di ba? Look, ang ganda. From the founding at ang paniniwala, ang doktrina, napakaliwanag. Okay? So, ganun din, nandyan din yung tinatawag na mga Presbyterian churches. Ito mga European churches, ito mga ito, kay Zwillig, mga ganun. Halos galing sa mga Protestantism, ito mga simbahan dyan sa Europe. Wala kang mababasa na kahit na isa na yung Pentecost, maganda rin sana dahil sabi nila nagsasalita talaga sila ng ibang pangungusap ng pananalita eh. Kaso naman ngayon, ang Pentecost, ang daming Pentecost. In fact, ang sinasabi ngayon nga is kagaya dito sa Latin America. Or in the world, the fastest growing Christian religion is Pentecost. But ang Pentecost, there are more or less 700 denominations. Biro mo yan? More or less 700 denominations. Ang Pentecost. Meron dito sa Pilipinas nga, Pentecost, Fort Watts. Kaya nasabi kanina, meron din Pentecost na born again. Meron mga Pentecost na hindi niniwala kay Kristo na siya ay Diyos. Iba-iba ang kanilang mga presentation o paniniwala. Walang iisang gobyerno. There is no central government ng mga Pentecost churches. Parang mga Baptist din, kanya-kanya silang kanya-kanya silang tayo ng kanilang simbahan. Although yun isang sinasabi rin nila, yung kapangyarihan na magsalita ng iba't ibang The first experience was with Charles Fox. Bible college students speak in tongues. Ibig sabihin, kagaya nung nasa Bible nga na yung tinatawag na the day of the Pentecost. Nagsasalita sila pero hindi yung kanilang native tongue, kundi kung ano yung kinaroon nila, nandoon yun. But don't you know, na kahit na si Apolacay, meron din siyang ipinakitang ganyang kagalingan. And this happens in London. Kwento sa akin ng mga miyembro doon. Yan, buhay pa si Minister Felipe Sabado. I don't know kung nasa sa Wonders. Mayroon daw silang kausap na mga Hindu si Apolacay.
na hindi marunong mag-Ingles, na hindi masyadong kuwan sa Ingles. Parang mga style barok din na mag-Ingles. Isa po lang kayo, hindi rin marunong mag-Ingles eh. Di ba? Pero tinanong daw yung Indian, do you understand him? Sabi raw sa kanya, oh yes, very clear. Gaganon-ganon. Gaganon-ganon. Pumasok mga membro yung mga yun. Isang pamilya yun noon. But I don't know what happens next. But yun ang isang experience nila. Well, anyway, ito nga sa kanila yung sa salita lang, si Apulakay, iba't ibang klaseng kababalaghan ang kanyang ipinakita. Bukod lang sa panggagamot, nandyan yung nagpalindol, pinatigil ang lindol, nagpaulan, pinatigil ang ulan, yung patay na binuhay, yung may sakit. So, yun, yung Pentecostal churches, kaya nga ditawag nito Pentecostal churches. And then, merong nangyari pa kasi dito sa Los Angeles, sa Azusa na tinatawag. Led by William Seymour. Nag-launch sila ng Pentecostal movement. Nagkaroon din daw ng mga ganun. Ibang pananalita. Kaya doon na naman nag-spark. Tapos meron din sa ibang lugar na meron din na ibang nananalita. I don't know, ngunit kung sa kababalaghan lang naman ipinakita ni Apulakay sa atin. Iyon, isa lang sinasabi. It's about Pentecost, yung pananalita. Si Apulakay, hindi lang yung pananalita eh. Ano sabi doon? Pag di kayo makakita ng tanda at kababalaghan, hindi lang iisa yan na klase ng kababalaghan. Nandyan yung dinivert ni Apulakay ang flow of the river. Mga phenomenal na tinatawag. At hindi lang nangyari yan dito sa Pilipinas hanggang sa abroad. So, allow me to yung maikwento pati yung biro mo yung anak ng isang membro na gustong magpakamatay at na nagdasal lang sila kay Apulakay, umiiyak na sila. Sa kanilang pagdarasal, nandun pa yung lumakas na yung hangin nung nagdadasal sila. At nang pagkatapos sila magdasal, pinuntan nila yung anak. Umiiyak, hawak-hawak ang panali. Kaya nga lang daw, hindi niya maibitin-bitin yung panali dahil daw sa ilalagay niya daw, umiihip ang malakas ng hangin. Kagaya ng naramdaman nila na yung the way it was described to them by their daughter, ng kanilang anak na babae, ay parang ganun yung hangin na naramdaman nila. Hanggang ngayon, buhay pa yung bata. Well, hindi nga lang yun. Kako nga, very phenomenal. Ito na nga lang pag-aaral natin ngayon. Yung mga sagot ng kanyang pagsasabi na, iisa lang ang may koneksyon sa Diyos. Ito yun, biro mo. For all these years, walang nakapagsabi sa akin yan. And this is only the first time when I went to London, nung galing ako doon na like 4 years ago, nung binisita ko ang chapter natin doon at meron nagdala sa akin na asawa ng membro na Briton. At doon ko nakita yung history of Church of England. And then doon ko na realize, ito pala yung sinasabi na Apulakay na walang koneksyon dahil sila ay napundar ng hindi naaayon sa Diyos.
kundi naaayon sa kagustuhan ng isang tao. Okay? So, yan yung mga pangkaraniwan na namimit natin. Christian church, kaya alam nyo na, pag sinabing born again, naku, anong klaseng born again ka? Sabihin nyo nga, bakit ganun? Bakit ang dami yung klaseng born again? Bakit mayroong tinatawag na Pentecost born again? Bakit may Methodist na born again? Bakit may Baptist na born again? Bakit ikaw iba ka ring born again? Ano ba klaseng? Sa bagay, marami klaseng na ipapanganak ka mo. Mayroong Sunni, mayroong normal, mayroong cesarean, mayroong ectopic. But hindi naman sa, yun pa, it's just so, nakakatuwa yung mga ganun nila eh. Kaya, tingnan nyo. That's why you should be proud crusaders now. Pag malalaman nyo to. Ngunit, hindi pa tayo tapos. Meron pa. Ano yung meron pa? Nandyan ang, yung isang sikat din dito sa atin. Si Kibuloy. Pastor Kibuloy. Ayon sa kwento, galing din yan sa Pentecostal. United Pentecostal Church. Ayon sa pananaliksik, inoferon daw siya na siya ang mamumuno at kaya nga lang hindi natuloy. At yun na nga nung hindi natuloy, tinatag niya ang the name above names na pananampalataya yung religion niya ngayon. At ang maganda ngayon, ginawa niya pa yung pangalan niya na siya si Jesus sa pagtawag niya sa kanyang pangalan, sa kanyang sarili na the Anointed Son of God. Sinabi sa akin ng judge yan sa La Union, huwag mong gayahin si Kibuloy, sabi sa akin. Dahil masyado siyang self-believing. Sabi ko naman talagang ganyan lang, sir, kako. Meron din kako sa Texas noon, sa Waco, Texas. Tinawag niya naman yung sarili niya na the Lamb of God, Kordero ng Diyos. Yan si David Koresh. Yan si David Koresh. Nakipaglaban sila sa mga National Guard, nakipagbarilan niya mga yan. Ilan din yung mga inanakan niya ng mga members niya ng mga babae dahil pagkuha ni tinatawag niya sila, sinasabing, the Lamb of God needs you. Iyan. And don't you know na in spite of that, yung paniniwala ng mga followers niya, grabe. Makita niyo pag mapanood niyo yun. Sa Waco, Texas. Sabi ng isang matanda, I'm willing to die for you, David. Ganon sila kadisiplina kahit na mali na ngayong kanila. Mormonism. Joseph Smith. Iwan ko kung paano to eh. Dahil sinasabing sila natagpuan daw niya yung tablet ng Ten Commandments. Yung Mormons, Joseph Smith. Kaso, yung tablet na yun, may sinasabi doon. Ano ba yung isang utos ng Diyos? Huwag kang mag-chicks. Thou shalt not covet thy neighbor's wife. Di ka makikamalala. Di ba? Alam niyo ba yon?
Okay, kung hindi nyo alam, basahin ulit yung Ten Commandments. Pero, ito na naman, punta naman sa history. Ano yung history niya? Ito yata ang isang leader ng simbahan na may pinakamaraming asawa. Ayon sa pananaliksik, umaabot sa 40 na asawa. 40 ang asawa. Apat na pong asawa. Aging from 14 years old to 58 years old. Kakatuwa, no? Kaya siguro pinatay yan nung nakulong. Ayon sa pananaliksik, kaya nung nakulong yan, maagang namatay ito si Joseph Smith. He was only 39 years old. Sila ang tinatawag na mga Latter-day Saints. Pero ito maganda naman dito, may mother in heaven sila. But anyway, yan ang ibig ko sabihin na, biro mo yan, paano mo sasabihin na mismo yung puno, ganun ang kanya, ginawa niya. They allow adultery. They allowed adultery. Yung mga tinatawag na mga apostles of 12, ito yung parang ruling party ng Mormonism. Apostles of 12. Pati yung pumalit sa kanya, nakulong din ng another 100 years. Dahil ganun din sa sexual sexual abuse. Pedophilia. Nasa lahat to, makikita nyo lahat sa Google o kaya sa Wikipedia. Hindi na tulingid. It's only a matter of doing it. So I encourage you na magbasa pa kayo dahil hindi yung Facebook kayo ng Facebook, Google ng Google, tungkol lang sa kung ano-anong kinukuha ninyo. Manaliksik kayo dahil yan ang sabi ng Panginoon. It's very important. Kikita nyo itong mga nangyayari ngayon. So, ano pa yung kung natin dito sa buong mundo? Ano pa yung mga... Nandyan, of course, nandyan yung Islam, nandyan yung Judaism, Buddhism, Transcendental Meditation, at iba't iba pang mga non-Christian churches. Of course, yung mga non-Christian churches, automatic na yan. Ayaw ni Apo Diyos yan, magbuot ng una, yan tinatawag nilang paganism. Pagan practices. Kaso nga lang kaso nga lang, yung sa international, yung mga pagan practices, na yan, ginaya naman ng ibang relihiyon, lalo na yung ginaya sabi nila ng practice ng Roman Catholic Church. Yung practice ng pagano na nagsiselebrate ng December 25. Kaya with that history lang, malalaman na natin. Okay, so, tapos na tayo sa mga iba't ibang international churches. Yung iba nandito rin sa Philippines, yung Jehovah's Witnesses, yung Methodist, Baptist, nandito rin yung mga yan. Ano pa?
Jehovah's Witnesses, nasabi na natin yon. At ano pa yung kwan? Anglican Church, meron ding Anglican Church dito. Okay, so nabanggit na natin yung mga iba't ibang kwan na. So yung local churches naman, ang nabanggit parang natin yung Crusaders, yung sa atin. Ano pa yung mga local churches na tinatawag dito? Yung, kako nga una yung si Kibuloy, Apostol Kibuloy. Anong susunod? Iglesia ni Cristo. Ito maganda to, itong Iglesia ni Cristo. Yung isang foundation nila, yung in the book of Rome, 1616. Ano ba yung nandun? Ano bang sinasabi doon? Kung meron kayong Bible dyan is you could open it at pag-aralan natin kung ano yun. At ang sabi nga dito is, mangagbatian kayo ng banal na halik. Binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Kristo. Ewan ko ba naman kung paano nila pinaintindi ito. Believe ka rin, di ba? So it refers to plural ito eh. Ng mga. Tapos, mas mataas pa naman ang kanilang founder. Dahil angel daw. Si Kristo, tao lang. Patay na naman tayo dyan. Ano ba naman yan? Sabihin mong iglesia ka ni Kristo, pero mas mataas ka pa naman kay Kristo. Mas sineselebrate pa ang birthday ni Felix Manalo kasi yung birthday ni Kristo sa kanila eh. Di ba? Oh, paano yan? Yan ang mga content. But you see, tignan nyo. Kako nga yung disiplina. Magmula sa kanilang mga members, pati mga pastors nila. Itong huling nangyari na yung expose ng pastor nila kung paano sila manakit ng mga hindi naniniwala sa kanila, yung parang kumakalaban sa kanila, ganun. Andun na rin yung mga controlling of votes ng mga members. Pag hindi mo raw sundin yung order ng pagbuboto, tatanggalin ka sa kanilang church. Pero sa Amerika naman, wala namang ganun. Hindi nila tinatanggal. Dito lang sa Philippines. Even in other countries, kung nasan yung iglesia, I think nagkaroon ng issue yung mga kanyan yung mga members nila. Nalaman nila na sa abroad hindi kinokontrol yung boto, dito sa Pilipinas kinokontrol. Bakit kinokontrol? They were not given the freedom to choose. Merong threat na tatanggalin sila. Yun ang isa doon. Of course, ganun din. Bawal daw ang imahin. Walang mga image, pero may pinapakita naman doon sa Facebook na dala-dala nila yung revolto ni Felix Manalo. I don't know how true is that. Pero pag walang imahin, sabi nila, mismo doon sa logo nila. Mga images yun, di ba? Yung sa logo ng Iglesia ni Cristo. May image doon. Image ng ibon. Image ng tupa. O image ng yung triangle. At ano pa ba yun? Yun ang parang matandaan ko. Image din yun. Nandun pa sa harapan dahil nandun yung logo nila. Bakit? Mas maganda sana yung image na lang ng Diyos, di ba? Image sana ng Jesus Christ, mas mainam pa dahil nga Iglesia ni Cristo. Kaso hindi pwede yung image ni Cristo, yung bilik, yung ibon na lang. O yung tupa na lang. O yung timbangan na lang.
It's funny. I do not see the connection. I do not see the connection. Ngunit makita nyo kung gaano ang kanilang pananampalataya. With all the expose na nangyari sa kanila, they still remain strong. Kasi karamihan sa kanila, sa kanilang mga members is, yun, naintindihan nila yung kwan. Pinaintindi sa kanila, porque nung itong mga umiintindi nga noon, hindi marunong, kaya napapasunod sila. Hindi nyo ba alam na pag during the Bible study presentation, you're not even allowed to ask. You just listen. You just listen. Pero sa atin, you are all free to ask. Pagkatapos ng lecture ko dito, kahit na wala ako dyan, nandyan ang mga pari ninyo, obispo ninyo, at mga ibang mga pamunuan. You can ask them kung ano pa sa mga doktrina natin ang hindi nyo naiintindihan. Kako nga, wala tayong itinatago. Kung mayroong nakakatupad doon sa Sola Escritura, sabi nila, tayo rin yun. Kaso nga, yung Escritura nila, yung libro nila, yung isa, una at pangalawang testamento lang. Wala silang pangatlo. Tayo lang yung merong pangatlo at dito lang matatagpuan yung pangatlong tipan. Ang tipan ng Espiritu Santo. RSM Testament. Okay? Ano pa? Yung mga ibang relihiyon dito. El Shaddai. Jesus is the Lord movement. Ang dating daan. Halos pare-pareho naman ito na galing sa Roman Catholic Church na humiwalay. I think El Shaddai, I'm not really sure, pero parang affiliated pa rin sa Roman Catholic Church. Parang runaway pero iginagalang niya pa rin ang Roman Catholic Church kagaya ng kwan noon ng Church of England. Noong unang humiwalay, pero kinikilala pa nila ang authority ng Pope hanggang later part, totally na humiwalay na sila. Ganyan ganon din yung Eastern Orthodox hanggang sa total na humiwalay na sila sa Roman Catholic Church. So, kako nga, even with that, makikita nyo na ang lahat ng mga ito. Meron pa tayong isa, yung Independent Church of the Philippines. Ganon din yan eh. Si Bishop Aglipay, tinanggal siyang pari ng Roman Catholic Church. At ngayon nga, hati. Yung Independent Church dito sa Philippines ay hati yan eh. Dalawang grupo na yan kasi nag-away sila. Ewan ko kung hanggang ngayon pa yun. Ganyan ang kanyan. Yan ang ito masasabi ko sa mga learning the history. Ngayon, nakikita ninyo. Tama ba? Ngayon na sabihin, aminin natin yung sinabi ni Apolacay na iisa lang ang may koleksyon sa Diyos after Jesus Christ dahil ang nagpundar ng dahil ang lahat ng mga ibang relihiyon na yan ay ipinundar lang ng tao. Kaya tama rin yung sinasabi ng kakilala ko na pinundar lang ng tao yung mga yan. Ngunit ang sabi ko, may exception. Ano yun? Yung Crusaders of the Divine Church of Christ. Dahil ang nagtatag ay hindi tao, kundi ang Diyos. Just imagine for all these years,
Ngayon ko lang naintindihan yung sinasabi na Apolacay na bakit sinasabi niyang walang koleksyon tong mga to? Nagdadasal naman yung mga tao. Pati yung galit niya noon, pag magsalita siya against the Roman Catholic Church noon, nahihiya ako. Ako personally, nahihiya ako noon. Sinasabi ko kay Apolacay, Tay, bakit naman pag magsalita kayo, ganyan? Nandun pa yung mga gobernador ko minsan, may mayor doon, may congressman doon na, may mga non-members of the church. Ano nangyari? Ito na, lumabas na. Sino pang naglabas? Ang presidente ng Pilipinas. Oh, ito na naman yung clip niya. Do not cultivate hypocrisy. Where do you think you find relevance of the Catholic faith, the church, and youth at this time of our generation? You're all pageantry. Alam ninyo? I will tell you the sins of the Catholic Church, beginning from the time the institution of the papacy was established. Ilang pope na dumaan dito sa generations after generation. And you had one episode of incest. A pope having so many children and committing incest. Alam ba ng Pilipinas yan? Na ang tatay na po pati yung anak niya, sila rin. Alam ba ninyo yan? Kinunto ba ninyo yan sa taong Pilipino? Oscar, huyo ka. Pagmumurahin ng Pilipino. Kakaya ka. Kaya masama yung bunganga mo noon. Do not with me, bro. Hindi nga kayo makurek-kurek ninyo yung mga abuses ng pare. Yung ibang tao dito sa Pilipinas, walang makain, walang medisina. You are enjoying the money of the goddamn people of the Philippines by riding on that. Di na kayo nahiya niyan? Putang ina kayo. Pakinggan natin. Anong sabi niya? You are hypocrite. You are pageantry. Hindi nyo ba nasabi yan sa mga taong Pilipino? Referring to the history, the commission of different crimes. Akala ko noon parang nahihiya ako ngayon. Hindi pala mas matindi pa pala yung presidente magsalita. My God. Talagang sagad to the bones. Diyan natin makikita na pati pala yung reaction ni Apolacay noon. You see na parang nahiya tayo ngayon pala eh. It's all out there. Ito yung sinasabi ko na kahit nasa panahon ng pandemya ay hindi nila nalalockdown ang katotohanan. Ang katotohanan na dito lamang matatagpuan sa pananampalatayang Crusaders of the Divine Church of Christ. Be proud, Crusado. Be proud, Crusaders. Huwag maging tagapakinig lamang. Don't just be a listener, but be a doer. Kailangan gawin na natin ang ating homework. Kayong mga kabataan, kayong mga nakikinig ngayon na mga membro, mga pari, na idagdag nyo to, itong panibagong tuklas natin. Isang napakalaking bagay ito. Ikwento nyo ito. Sabihin nyo sa inyong kaibigan, sa inyong kapamilya, sa inyong kaklase, sa inyong katrabaho. At huwag na kayo makipag-away. Kahit na ano nang sabihin nila sa atin na kulto, alam nyo na hindi totoo yun. Dahil dito lang sa history, malalaman nyo na kung sino talaga ang kulto. Pag sinasabi nilang antichrist tayo, pabayaan nyo na silang magdaldal. Dahil mas mapapatunayan natin
na sila ang Antikristo. Oh, bakit? Hindi sila gumagawa ng naaayon kay Kristo. Ito na naman, December. Sabi nila, kapanganakan ni Kristo. Sa bagay, kaya nasabi ko, lumalambot na rin sila eh. Hindi na raw Christmas, kundi year-end party. Tutuwang ako doon sa isang kakilala ko na hindi pa krusado, ngunit marami na siya naririnig tungkol sa atin, tungkol sa Christmas. At sabi niya daw sa chapter nila, siya ang president. Pinagsiselebrate daw sila ng Christmas. Ang sabi niya, hindi, tapos na ang Christmas eh. Yan nag-umpisa na. Of course, pati yung recognition ng mga iba't ibang bayan-bayan sa Pilipinas. Sa Christmas ng krusado. Pag nagawa niyo lahat ito, na maging tagapahayag ng katotohanan, then you will be blessed. Ano sabi? Ano ang magkakamtan ng isang taong naghahayag ng katotohanan at gumagawa ng katotohanan? Ay nableblesan daw yan. You will be blessed. Ngunit pag alam mo naman at hindi mo gagawin, mananatili kang makasalanan. Naipamahagi sa inyo ang kaalaman tungkol sa mga iba't ibang hamon sa paglalahad ng katotohanan. Nandyan nalalayuan ka ng iyong mga kaibigan, nandyan na pagtatawanan ka pa rin, kukutsain ka, ngunit huwag matakot. Huwag papaapektuhan dahil tayo ang nasa katotohanan at sila ang nasa kalukuhan. Okay? Kaya be proud, Crusaders. Sa inyong lahat na mga nakikinig ngayon, maraming salamat po sa oras at panahon na ibinigay ninyo, at sana muli maging gabay ang mga araling ito upang mapanatili at lumakas ang inyong pananampalataya at paniniwala sa kinikilala nating Ama, ang Diyos na buhay, ang Diyos ng Crusaders, ang laman ng Espiritu Santo, Monsignor Dr. Rufino Ismagliba, at aking panalangin sa inyo na sana'y pagpatuloy ng ating Ama ang pagbibigay ng kaliwanagan sa ating isipan upang matanggap natin ng maayos ang mga katuruang ito at maipamahagi natin ang katotohanan sa buong mundo. At ganun din aking pinagdadasal na sana lagi tayong basbasan ng ating Ama at mailayo tayo na may maapektuhan ng pandemyang nangyayari ngayon at lahat ng mga magiging sakuna na pwede pang dumating. At sana ilayo niya tayo sa anumang mga pagsubok sa ating buhay at sa ating pananampalataya. At sana tayong lahat ay magkaroon ng kapayapaan at katahimikan sa ating isip at puso at kalakasan ng pananampalataya at paniniwala upang sa ganon ang tagumpay ay hindi lalaon at ating makakamtan. Maraming salamat sa inyong lahat. Advance Happy New Year. Mabuhay ang krusado. Mabuhay si Apo Lakay. At mabuhay tayong lahat. Maraming salamat po.